Sino malalayong, galing sa malalayong probinsya, taas yung mga kamay. Malalayo, para, yan, para malaman ko. Okay, ha? Yan, malalayo. Okay. Mayroon bang taga Luzon? Dito lang sa Luzon. Meron? Okay. Visayas. Meron? Yan, meron. Visayas. Oh, Mindanao. Meron? Ang dami. Mindanao. Oh. Mayroon ba ditong ano? Yun lang. Okay. Ang dami nyo, no? Nakarating pa kayo ng Manila. Musta naman po? Musta naman po kayo? Okay lang? Ready na ba? Ready na? Handang-handa nang umalis? Handa na. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. Thank you. First-timers! Welcome po sa inyong lahat. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Welcome po sa inyong lahat. Yung hindi tumataas ang mga kamay, ang tanong ko, ano po kayo? Sabi ng iba, illegal recruiter. Okay. So, may inaantok? Wala? Kadalasan dito, pagdating sa part ko walang inaantok. Lahat ay masaya. Nakauwi na ng bahay, no? Masaya pa rin. Nakangiti pa rin. Nung tinanong ng kanyang misis, mahal, kamusta ka na? Ang sagot, hindi sumagot. Wala, hindi sumasagot. Habang tinatanong, kanina pag alis mo, parang may problema ka. Ngayon, puro ka lang ngiti, nangiti, hindi ka naman sumasagot. Hindi alam ni misis na nalipasan na pala ng gutom. Dito sa Pidos, no? Kaya nung umuwi, bakit nalipasan ng gutom? Yan, napasok na ng hangin. Ayun, ngiti na lang ng ngiti. Okay. Ex-abroad, isang tanong. Isigaw nyo. Masarap buhay OFW hindi? Narinig nyo, mga first-timers? Ang daming first-timers. Narinig nila sa mga ex-abroad? Hindi. No? Ang iba sumisigaw, hindi! No? Nung marinig, anong pumasok sa isipan? Ha? Kaya nagsisikuhan na minsan, tutuloy ka pa ba? Kaya concentrate. Hindi madali, hindi masarap buhay OFWs. Bakit sinabi ng mga ex-abroad hindi madali o hindi masarap? Ma'am, naranasan mo na ba yung buhay na hindi masarap? Sobrang sakit, sobrang hirap. Naranasan mo na, ma'am? Naranasan na ni ma'am. Ma'am, ikaw nakakaranas ka na ba ng sobrang hirap, sobrang sakit na buhay? Naranasan niya na. Ikaw, ma'am, hindi pa. Hindi mo pa naranasan. Ang tanong, gusto mo maranasan? Umalis ka. Ngayon, pag alis mo, doon mo na maramdaman yung sobrang hirap at sobrang sakit. Bakit? Unang alis mo pa lang, no? Hinatid ka pa lang ng airport, doon mo na maramdaman, unti-unting maramdaman yung sobrang hirap ng pakiramdam na mapalayo ka sa pamilya mo, sa asawa mo at anak mo. Pagkatapos, airport pa lang yun. Pero nung sumakay ka na sa plane, lumipad ng aeroplano, nakaganon yung mga mahal mo sa buhay, ikaw naman nakaganon. Siyempre, nasa taas ka, nasa ilalim. Tama? Kaya nakatingala sila. Nung lumipad na, palayo ng palayo, hanggang pumasok na sa ulap, yung aeroplano, hindi mo na makikita sila. Ikaw, hindi na rin nila makikita. Pagdating mo doon, trabaho ka. Umpisa ng araw mo. Magtatrabaho. Tapos, pagod na pagod ka. Medyo nakakaramdam ka ng hirap. Gutom. Pagkatapos ng work, gusto mong hanapin ang isa sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo makikita. Hindi mo lang man matawagan kasi wala naman talaga sila doon. Tama? Ngayon, nakapag-isip ka na tumawag sa cellphone, video call, no? Nung makita mo sila sa video call, nakita ka rin nila. Tama? Pero nung biglang mawala yung signal, nawala sila, nawala ka rin. Tama? Masarap ang pakiramdam mo? Masarap hindi? Siyempre hindi. No. Halos araw-araw, tuloy-tuloy ka na magtatrabaho, sila na lang laging nasa isipan mo. Then, wala. Talagang magtiis ka kasi ganun ang mga
Ganun talaga ang buhay, tama? Pero, nung malapit ang isang buwan, malapit ang isang buwan, malapit ang sahod, medyo masarap na kunti ang pakiramdam kasi sa sahod ka na, tama? Then, nung matanggap mo ng sahod mo, nagpadala ka na sa pamilya mo, anong mararamdaman ng mga OFWs? Nakapagpadala ka na, nakatulong ka na, ano ang mararamdaman nyo? Ang sarap ng pakiramdam. Paano? Kung pagkatapos ng isang buwan, wala pa rin sahod. Masarap bang pakiramdam? Sir, hindi. Sir, naranasan mo ba yung masarap, no? Na pakiramdam, yung trabaho ka ng trabaho. Pagkatapos, walang sahod, no? Baon ka pa sa utang, sir, masarap ang pakiramdam, hindi. Ex-abroad ka, sir, hindi. Ex-abroad ka, ilang taon ka sa labas ng bansa, sir? 14 years. Sir, nung magpidos ka, bago ka umalis, saan ka nagpidos? Hindi mo na maalala? Pero nagpidos ka, sir? Nagpidos ka. Pero nung magpidos ka, nakita mo ba ako doon? Sa pinagpidosan mo? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. No? O, sa mga ex-abroad dyan. Di ba? Nakita niyo ba ako doon? Wala. Kasi wala ako doon. Sir, ngayon nakikita mo ako ngayon. Malabo ang paningin? Malinaw. Malabo. Kaya pala, nakaganito. So, nakita na ako ni Sir kasi nandito ako ngayon. May nantok wala? Wala. Tama? Pagdating sa part ko, wala nakakaramdam ng antok. Lahat ang iniisip mo ngayon, magtitext ka man, no? Iniisip mo kung sino-sino sa labas habang ako'y nagsasalita, gustuhin mo mag-text, hindi ka na makapagpatuloy sa iyong mga text. Bakit? Madidistract ka ng katabi mo. Bakit kita-kita ko lahat habang madila ka ako? Kita-kita ko kung sino ang nagtitext ko hindi. Kaya dapat consider kasi baka mamaya after kumakto, no? Magpaalam na lang ako. Sabi na ako ng good luck. Pagkatapos, paglabas ko dito, sasabihin mo sa akin, Sir, ano ang napag-usapan natin? No? Problema mo yan. Kasi hindi ka nakikinig. Okay? Kaya dapat concentrate. Kitang-kita ba? May nantok ba? Wala na. Yan. Ngiti. Okay. Kaya kaway sa inyong mga mahal sa buhay. Hi. Shout out po sa aking mga mahal sa buhay dyan sa probinsya. Sabihin nyo, nandito lang po ako. Sabihin nyo, matagal na akong nawala dyan. Hindi naman talaga ako nagtatago. Nandito na ako sa Pidos ngayon. Sabihin nyo, yan. No? Nandito na kayo. Okay? Sir, anong channel mo? Kanina may nagtatanong. Ako, sir. Nagtatanong ako. Kaagapay, search nyo sa inyong cellphone. Kaagapay, space, tapos, ACTV. No? Ayan o. Kaagapay, space, ACTV. Search nyo. Sa Facebook? Sa Opo, Google? sa YouTube. Kaya YouTube eh. YouTube channel eh. Hindi Facebook channel. Makikita nyo dyan. Dahil nyo, kung may mga data kayo, within 1 seconds, nakita nyo? Yung nakasalamin, kulay itim, nakasombrero, kulay itim na parang cowboy. Ano? Kaagapay SC? Yes, ma'am. Pag nakita nyo, walang iba, hindi ako yung nakita nyo na. Ay, ito na. Yan. Ito na. Hindi ko pagkagabay ECTV. Taray, cowboy. Yan. Cowboy, no? Nakita niyo, ma'am? Yan. 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 Pag nakita niyo, malaking bagay yan para sa inyo. Ang sa inyo mahal sa buhay. Bakit? Yes. Kaya sabi nila lagi, oh, si Jingo Estrada, sabi ko hindi. Kaya nag-profit lang ako eh. No? Wow, grabe. Swapa ako sa naman. Wala kasi ko. Yan! Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, i-subscribe nyo! Bakit? Marketing strategy. Iyan po! Kahit saan nakarating, kinukuha ng mga OFWs, mahal ng OFWs, Luzon, Visayas at Mindanao, humingi ng tulong para lang masolusyonan ang problema. Kasi
nasa na nila na lumalapit sila sa sinasabing malakas kilala at humingi ng tulong. Pero nakakarating din ang problema pala sa akin. Makikita niyo dyan yung binububog yung nanay, no? Ay, yung pinakatukan, no? Yun. Yan makikita niyo. Panuorin niyo lahat, titignan niyo lang. Yung galing kung saan sa nagreklamo, June, pumunta, tapos kinidule pa ng December 12, inaksyonan ko December 7, tapos na ang problema. Na? Nandyan yan. Yung namatay sa Kuwait, nandyan. Yes, ma'am. Gusto mo? Okay! Ang sinerts yung mga picture ko, grabe ka. Okay. Ayos, ma'am? Kaya, ano man ang mangyari, maraming bagay sa inyo, iservice inyo mga mahal sa buhay. Kasi bakit? Kaya ako na dito. Dahil sa libreng servisyo. Ang pag-usapan natin ngayon, hindi puro death benefits. Ha? Kasi ganun na may benefits, benefits, tapos insurance benefits, tapos kung natapat ka sa holiday, malaki yung okay. Puro death benefits. Ang pag-usapan natin ngayon, yung kaligtasan, no? Tagumpay, na pag-uras ng problema sa labas ng bansa, no? Masolusyonan agad ang problema, hindi na ito ipasa-pasa kung saan-saan pa, tama? Ano bang problema sa labas ng bansa? Kadalasan, umaasa ka, na pag-alis mo, after mo pagpilos, akala mo okay na, no? Tapos pagdating mo doon, akala mo, sasahod ka ng tama. Hindi pala, hindi. Nadalasan mo yan, sir? Hindi. Akala mo, no? Pagkatapos ng ano mo, trabaho, wala nang kasunod, overtime ka pala, hindi naman bayad. No? Ito matindi. Pag may nakasalamuha ka ibang lagi, nandoon na, hindi nagkaintindihan, nag-away-away, tama? Nagkasakitan, kaya may nangyayari, minsan, kung hindi ka ang napatay, nabugbog, ikaw ang nabugbog, no? Ikaw ang nakabugbog, ikaw ang nakapatay. Naalala niyo ba si Sarah Balabagan? Nakulong at tinatulong ng kamatayan. Okay, sino 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Meron? Wala. 15 years. Wala. Si Sir 14 years. Sino naalala mo ba si Sarah Balabagan? Narinig mo? Ano si Sarah? Ang sagot ng isa dito, nung nakaraan, Sir, babae. Tama. Sarah Balabagan ay babae mo OFW. Umalis ng Pilipinas, ang pakay magpapagtrabaho mo tulungan naman sa pamilya siya naman, hindi lang pinalat. Bakit? Nakulong at tinatulong ng kamatayan. Pero ligtas ang kanyang buhay sa lingit ng kamatayan. May tumulong sino? Yung dating boss ko, former Ambassador Siniris. Kaya lang, wala na siya, sumakit ng buhay. No? Former Ambassador siya. Year 2000, magkasama kami. Ilang taon kami nagkasama. Si Engineer Jan Aquino, nakulong din at tinatulong ng kamatayan. Magandang posisyon, magandang profesyon, pero nakulong din at tinatulong ng kamatayan. Ibig sabihin, ang problema walang pinipili, no? Mapalalaki o babae. Pagdating sa labas ng bansa, anong posisyon mo, profession, mapaka-household worker ka man. Walang pinipili ang problema. Kaya lagi ko sinasabi, dapat maging handa ang isang OFW pagdating sa labas ng bansa. Tama ba, sir? Hindi madali. Kaya, ngayon, pag-alis nyo doon, pag-alis nyo dito, pagdating nyo doon, dapat lagi nyo maalaala kung ano na pag-usapan natin. Kung may problema ka man ngayon, i-recall mo lang, i-review mo lang yung napag-usapan natin ngayon. Sir, ano pala ang dapat namin gawin pag may problema? Eto, may problema man, huwag kalimutan na ang inyong agency hindi may inform agad. No? I-inform. Pag mahirapan kayo pumunta, may number ako na ibibigay sa inyo. Anong number? Ang 0948-093970. Yan ang number ko. Ang isang number ko, 0960-5135-480. Ibibigay ko rin sa inyo mamaya. Ang handaan, may problema man, hindi mo makontak yung agency, hindi mo makontak ang pamilya mo, huwag mo na silang guluhin o istorbuhin. Bakit? Baka mamaya, pag sila humingi ng tulong kung saan-saan pa makarating, ang nangyari, gagastos ng libo-libo, pagkatapos hindi pa nasolusyonan ng problema. Ano gagawin niyo? Ako ang i-inform, ako makipag-unayan sa inyong agency, makipag-usap ng maayos, katulad kahapon, no? May pinasa ko kahapon. Tapos may isa na naman ngayon, makipag-meet sa atin sa baka. Puro problema. Ilang buwan na siya sa labas ng bansa, pinauwi ng Pilipinas. Pilipinas ko lang sapat na kalainan. No? Yan mga kaso.
Walang sapat na kailangan pa uwiin ka bigla na lang samantalang may pinirman ka ng kontrata na dapat yan ay masunod sa loob ng 2 taon. Tama? So, problema yan. Pag kung makipag-usap, ang ginagawa namin diplomasiya. Hindi na kailangan makarating kung saan pa. Diplomatic way, ang purpose, mapabilis, paglutas ng problema na walang maepektuhan sa problema nyo, pati agency na hindi apektado, pamilya nyo hindi apektado, at ang kagandahan, pag nasolve, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Saan ka makakita? Simple tao lang, umaaksyon libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? At least nakita kayo yung personal. Hindi ko tulad ng event kung sa TV nyo lang makita, pero kung nakita mo, yung gastos ng libo-libo ba, kung karating kung saan-saan, tama? Sir, gaano katotong sinasabi mo? Year 2000, tuwing may problema no, katulad isa na barabagan, naka-live yun sa radio. Mga OFWs, victims of illegal recruitment dito sa Pilipinas. Hindi na sa basa-basa, pati sa Pilipinas. Naka-live yan sa radio. Pag narinig nyo, sa extra nun, pag sinabi mula sa sunod, makapito si Mapater 1 for 1, ano ko, simpilan, ito, lakas 50,000 watts, DWIC. Ma'am, hindi si Coco Martina. Ako yun. Sabi si Alex, pag narinig yun, wala sa Manila, ito ang RS nyo. Sabi ka naman sa ang nagbilgon sa pagbabalita. Sir, ako po yan, hindi po si Coco Rebella. No? Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako lumaydo sa istasyon, sa dyaryo, pinagpatuloy ko ang YouTube channel ko ng Kaagapay is CTV. Walang hadlang sa akin pag pumaksyon anytime. Ayos ba? Ayos sir. No. Kaya ako na dito, just in case of emergency. Sa Pilipinas, ang dami. Sana sa inyong pag-alis ngayon, wala pang nanatiling may problema dyan. Kasi maraming OFWs na umaasa after mag-dilos ay makaalis na. Pero yun pala, victims pala ng illegal recruitment na sinasabi. Dapat isa rin yan sa nyo. Bakit? Ang isang OFW, dapat bago siya nag-dilos, dapat ay nakapag-sign naman kontrata. Malinaw. Dapat siya ay makaalis na. No? After ang pagpidos, dapat siya ay makaalis na. No? Kasi bakit? Nasa batas, 60 to 90 days prior, mula nag-apply ka at isa, dapat wala ka na sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ng 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka at isa, dapat ay deployed. Bakit? Hindi ka lang nakapagpidos, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan nakuha na ng placement fee. Tama? Pag kinuhaan ng placement fee, nagbayad ka, di ba 20,000 ang salary mo, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Tama? At dapat pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max Mall, Hotel o Restaurant, dapat wala sa nabanggit ko na dapat sa loob ng agency. Tama? Sa loob ng agency at dapat mayroong pakulang receipt. Sabi ni iba, resibo. Bakit kami wala? Bakit? Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, you are a victims of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Maaaring makulong ang bumiktima. Tatlong OFWs lang ang biktima, maaaring makulong habang buhay. Non-billable offense. Kaya dapat, i-inform ng inyong agency kung nandito ko ngayon, biktima pa pala sa labas. Walang alam-alam ng agency, i-inform nyo rin ang inyong agency. Bakit? Para hindi sila malamay. Bakit? Pag hindi na-inform at nakulong yung suspect, damay pati agency. Bakit? Accessories of the crime. Kung anong kaso ng bumiktima sa mga OFW sa labas, ginamit ang pangalan ng agency, damay pati agency. Ganon din ang maging kaso. Kaya dapat i-inform ang inyong agency para hindi na po sila madamay pa.